Okay. Andito ba si ano? Renato Pabdios. Kael Rapico. Ikaw Mujib. Absent. Abdullah Anseo. Abdurrahman Morales. Abdurrahim pala. Morales. Jomar Oliveros. Laksamana, Abdullah Laksamana. Ano yan? Kabusalasa. Oho! Joel Yusuf Tajan. Sen. Sylvester Stallone. Romel Almero. Check. Ismail Kalitan. Absent. David Mabinay. Absent. Oh. Absent daw ako sa Doon ka magreklamo. Muhammad Medina. Wala ko. Remigio Sabalo. Absent. Abdurrahman Arguelles. Absent. Mukul. Okay. Alex Ali Dakanay. Wala to si Biker. Chris Ryan Bernabe. Okay na? Oh. Wala. Mansur. Aston Abdurrahman. Jamil Ariflo. Okay. Omar Tilingan. Kasama mo, Ustad? Sa bahay. Sa bahay. Ayun na. Wala kayo. Yusuf Sardin. Yung sardinas. Tomas Pio. Papi. Remigio Sabalo. Absent. Sultan. Wala pa. Bakit nandang Sultan sa Idalin? Ano to? Pinida. Pinida. Papi. Papi. Pirante. Wala pa. Muhammad Pantas. Wala siya. Isang tiro. Okay. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So mga kapatid, ating ipagpapatuloy ang ating talakayan na may kaugnayan sa fiqh. At inshallah tatapusin natin ang section na ito na may kinalaman sa mga ginto at mga pilak na mga lalagyan mula sa mga iba't ibang rules na kaugnay dito, inshallah. So, of course, ay ang una, pangalawa, pangatlo na bahagi at pang-apat, natalakay natin yan. At ang ikalima, na kung saan ay ito yung mga tinatawag na ruling or conjoining vessels using silver. What do you mean by conjoining? Conjoining is
Join. Okay. So maraming ibig sabihin nun. In Arabic term, ang tawag dyan is dabba. Dabba. Hindi dubba ha? Dabba. Yan yung salitang ugat. At kapag ito ay ginawa nating ito yung pinaka is kumbaga is noun verb, tabib. Tabib. Okay, so we have two terms. Una yung tinatawag na dabba. Dabba, kapag walang tao marbuta dyan, dab, ito yung lizard sa disyerto. Dab, yung kinakain ng mga Arabo. Kapag mayroong tao marbuta sa dulo, yan yung iyong dabba, yun yung ating magiging paksa. Okay. Ang conjoining, mga kapatid, marami ang connotation nito. Minsan, ipinapakahulugan na ito ay pagpapalamuti. Okay, pagpapalamuti. Maaring ipakahulugan nito na ito ay kumbaga ay pagpahid. Pwedeng ipakahulugan na plate. Kaya nga ang ating paksa ngayon, ito yung mga silver plated or golden plated. Di ba? May nagtanong last week, ano bang rules ng rules ng paggamit ng mga halimbawa silver vessels plated by silver or gold. Diba? Hindi siya pure gold. Kundi may bahagi lamang. Pinapalamutihan ba? Usually sa mga Arab, pag sinabing babba, halimbawa, ito yung lalagyan, tasa. Tapos 'di ba yung hawakan ng tasa? Anong tawag doon? Hawakan, no? Tangkay o anuman. Tapos nabitak o kaya'y nahiwalay. In order to join or in order to connect that, kailangan mo siyang halimbawa sa mga dating mga Arab noong unang panahon ay ginagawa nila, naglalagay sila ng silver or ng gold para idikit, para i-join. Kaya conjoining. Okay? Building. Kumbaga sa atin ngayon, i-wielding nila yon na gamit ang silver at gamit ang gold. You know? So, ito yung magiging paksa natin. So, kagamitang mayroong palamuti ng ginto at saka ng pilak. Now, ang kahulugan ng dabba, kasi sa Arabic ang tawag dyan is dabba. Ang dabba o tabib, ang tabib yung paggawa ng dabba. Ang dabba, yun yung mismong gawain. Ang tabib, yun yung proseso ng paggawa. Okay? Proseso ng tinatawag na paggawa. You know? So, ang dabba o tabib ay tumutukoy sa proseso kung saan ang isang talop ng metal ay ginamit upang takpan ng isang bitak o pag-isahin ang dalawang sirang bahagi ng isang lalagyan. So, halimbawa, yun nga, broken siya. Parang puso mo broken. You know? So ngayon, para magiging yan, para mabuo ulit, kailangan mo ng dabba. Okay? So kailangan ng proseso na yon para i-connect ulit at para maging buo. You know? So kumbaga para pag-isahin muli at pagsamahin muli. You know? So para pagsamahin, kailangan mayroong third party. At yun ay walang iba kundi ang tinatawag na metal, silver, or gold. Okay? Ang tawag dyan is tabib. You know? So, ang bahaging ginamit para sa pag-isa ay tinatawag na dabba. Ibig sabihin, yung proseso, tabib ang term. Malinaw? Okay? Mamaya, magtatanong ako. Pagdating sa proseso, ang tawag is tabib. Yung ginamit sa proseso, ang tawag dyan is dabba. You know? Yes. Yung gawain, yung proseso, ang tawag is tabib. Yung ginamit sa proseso, ang tawag ay dabba. You know? Okay, so alam mo yung pagkakaiba.
Second ako, 5 minutes na, no? Yes. 5 minutes talaga? Takal naman. Introduction, Malisa. For interact 5 minutes. Patayman ko yan 5 minutes. Sige na, ando na kapatid, bibilisan ko yung ating halika, brother. Ang pangalan niya si Cesar. Siguro nakita niyo naman siya yung imakot system sa Watsmart. Dati siya sa Sarawat. Alam niyo ba yung dating long hair? Kumbaga, binibili pa siya noon. Ngayon talagang nagula sa gabay ng Allah. Nakapagtrabaho siya dito sa Watsmart. At ito yung kanyang manager, si Mr. Rosam, isa sa naging huwaran nito ng Mr. Nakita nila yung kabaitan, yung pag-asasaan niya. So, sa pamamagitan din ng ating kapatid na si Dr. Manaston, nagtrabaho siya doon, ay parating ang mensahe ng Islam. So, nakita niya rin yung kagandahan ng Islam, kaya siya yumakap sa ating pananampalataya. So, ang kapili niya pa ng pangalan is Muhammad ano? Muhammad Ayan. Siya ka lang, ano yung sabihin ng Ayan? Ano po yan? Muhammad Ayan. Ayan? Hayan? Hindi ko alam mo. I-research natin yun. Okay. So, ano sa pagkakala mo, ano yung sabihin ng Ayan? Yung regalo ng Allah, di ko. Tapos po yung respectful mapagbigay. Parang Karim, no? Karim, mapagbigay, generous. Buti pa siya, alam niya yung kahulugan. Alhamdulillah. So, isa lang po, bigyan na natin pagkakataon, magpakilala ka, kahit mga 3 minutes, bakit mo na napag-isipan na yakapin, tanggapin ang pananampalataya ng Islam? Bro Rahman, may video mo? Para, okay, inshallah, na i-share mo lang, parang encouragement o inspirational message para yung ating mga kapatid. Kasi inisip nila, baka kumain lang, bakit mo niya kasi gano'n, no? With feelings ba, kung yung naramdaman mo? Sa kay tuturan ng iyong puso. Okay, pakinggan po natin, inshallah. Assalamualaikum po sa inyo lahat. Salamat. Ako po si Cesar Ate. Ngayon po proud to call my name as Muhammad Ayan. Dati po ang buhay ko ay paiba-iba ng mga estado yung walang kabuluhan. Naging pakawala ako, naging masamang ehemplo, kumbaga. Pero dumating ako dito sa Saudi Arabia noong 2014. After 2 years, nakapunta ako dun sa, ito yung pinaka-start ng story ko. Nung pumunta kami ng pamilya ko sa Taif, pabalik, nakita ko ang clock tower sa Makkah. At ang sabi ko sa uncle ko, ang ganda doon, nasa taas ng bundok, gusto ko siya makita. Sabi ng uncle ko, hindi ka makakapunta doon kung hindi ka Muslim. From that point, sinabi ko sa sarili ko, one day, pupunta ako. Naging maayos naman po ang pakikitungo ko sa mga tao dito bilang isang Kristiyano dati. Naging maayos po ang pakikitungo sa atin ng mga kapatid natin Muslim sa iba't ibang lahi. Hindi ako nakaranas ng kahit anong diskriminasyon sa kanila. Naging bakla, walang kabuluhan ang buhay ko. Until the day na nawalan ako ng trabaho sa pagkasunod ng watch, ng Sarawak. At that point, 2 months, wala akong trabaho, na-stress ako, ang daming nangyari, masamang bagay sa akin. Doon nagsimula ang nag-iisa ako, wala, lahat ng mga naging tinuring kong kaibigan ng mga panahon na may trabaho ako, biglang nawala. Doon ko naisip na lahat pala ng ginawa ko dati is walang kabuluhan sa ibang tao. Doon ako nag-start na nakilala sa tulong ni Mr. Rosam. Pinakilala sa akin ang Islam. At unti-unti, sa ngayon po, nag-aaral pa rin ang pagpulad nyo. Wala akong gaanong alam sa Islam. Maliban sa ito ay napakabuti at sa tulong ni Allah, alam ko, matutulungan niya ako, yumakap sa Kanya.
Maraming salamat po. Mashallah. Mr. Sam, can you give us an inspirational message or give an advice, please? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mr. Caesar, and now his name is Muhammad. He was someone I describe him as someone from the extremes left, and now, inshallah, he is in the right place. He has all the features and he is doing everything that Muslims are doing. He is helping his people in Philippines. He is spending money on the charities. He is smiling to others. He is hard worker. And in Islam, we are saying that if you dedicate yourself to the work, this is part of Iman. But the circle has a missing part. This part is Prophet Muhammad. So he is the one came to me. He told me, I know that there is Allah, but there is a missing part, Prophet Muhammad. I told him, let's discover him together. I am a Muslim and we can have more ideas. We can see what did Prophet Muhammad did for us. Prophet Muhammad is the greatest person in the world. He helped us too much. That's why he took all the world from the darkness to the lightness. And we are still trying to discover more things about our Prophet. And I told him, I think last week, that if you are on your way to Allah, Allah is great. He will impress you. Even He will send you people like the Indonesians to impress you and to teach you more things. We are here in this life for a reason. This reason is helping each other. We help each other to discover the real meaning of life. And the real meaning of life is Islam. Islam, he has all the features. And the Prophet Muhammad, before he died, he said that I left you everything that will help you in your life. Your age is 40 or 50 or still young, but just remember that Sayyidina Muhammad said, أعمار أمتي بين الستين والسبعين. So live your life with a meaning, create a value for your life. Thank you so much for hosting us, and thank you for welcoming Mr. Muhammad. And finally, because it should be on the beginning. Finally, my name is Muhammad Hussam. I am graduated from Faculty of Languages. I studied English and Italian in Egypt, and currently I'm studying in USA as an MBA student. So thank you very much, and thank you to you. And I hope to be always the person that you see as a true Muslim, because I know that in the recent, the majority are Muslims, and I know that Indonesia, she has a big place in our hearts. Thank you so much.
Filipino. Okay po mga kapatid, pakiyakap na lang si brother at pansangan para matapos na po. Inshallah. Pakiyakap lang siya kapatid, welcome natin. Yakap lang ha. Yan, yakap lang. Si Dennis ka malagkap. Ano masabi mo sa? Ano masabi mo? Ano kung video? Oy, Haya. Amir, alam mo, nakalimutan kong ginamos mo, ha? Yung ginamos mo, pambihira ka. Sige, kita mamaya. I would like to, gusto ko lang i-correct yung sabi niya, we're not Indonesian, we are Filipino. Ay, yun. Ito nga natin, scholar natin. Scholar ang bayan. Welcome to Islam, bro. Kapag may technicality, tanong ka. Technicality no, yung Paul. Clarification lang, isa siya. Ay, mashallah, ya. Clarification. Nahino Filipino yan, chef? Wallahi, I don't know. Indonesia, we are all one. Ay, sahi. Oh, lagi jinsiyah Filipino yan. Sorry. Ay, manis. Okay, brother, ha? Thank you. We are all converted in Islam. We used to have a Christian before. Alhamdulillah, we are all Muslim. Mashallah. Okay na. Ilang minutos na? 20 minutes eh. Eh, may duda ako sa 5 minutes na yan. Saan mo ako na Indonesia? Eh, mukha mo. Indonesian. Yes, nandito siya pala yung nakatingin. Oh. Basta yung attendance ng dalawa. O ano, mga hindi pa na ano. Oh, shh. Di tayo magtatapos ito. Ninaw. Okay. Okay, so ating ipagpapatuloy. Actually, ang kahulugan ng ano niya, ng pangalan niya, depende kung paano bigkasin. Pag hayyan, either ayan o hayyan. Dalawa yan. Pag ayan, yun yung ginagamit sa grammar na ayan, ang ibig sabihin ay paparating. O ayan na mursaha. Nasa ayan eh. Ayan na mursaha. Pag hayyan, ibig sabihin alive. Alive? Yeah. Okay? Buhay sa mga kapatid eh. Okay, mga kapatid. So, ating pagpapatuloy ang ating talakayan. Inshallah. Ulitin natin, anong pagkaiba ng babba sa tagbib? Magtaas ang ano, sunong gusto sumagot. O, ano yun? Pagari. Tabi o taba? Anong taba? Dabba o tagbib? Saan na naman tabi? O, anong pagkaiba? Dugba. Kahit pagkaiba lang. Yung dito, hindi sa ano. O, ano-ano dyan? Bagitin mo. Tagbib. Yung tabi yung ginagamit Ha? sa tabi ginagamit sa pagjuin. Yung naputol. O, yung dabba? Dapat yun yung gagawin. Ay, hindi nakikinig si Pagari. Okay. Sige. Yung daba, yung kagamitan yung ginagawa. At saka yung tabig, yung ginawa. Proseso. Okay. Ang tagbib, yun yung proseso ng pagkabit, no, para mabuang isang bagay. Ang dabba, yun yung ginagamit sa proseso. No? Nabaliktad lang basta. Nabaliktad lang. Okay, akala ko sabi niya kasi tablig. Okay, anyway. So, ano ba ang rulings? Ano ang ruling? Ika nga, o anong hatol sa tagbib ng pilak sa mga kasangkapan? So, yun yung mga tinatawag na silver-plated. Okay? Pinalamutian ng silver, o di naman kayo ginamit yung silver para idugtong, para mabuang isang bagay. Lahat yun ay kahulugan ng, sabi natin ay, dabaw tagbib. Okay? So, anong rulings?
ang rulings mga kapatid, it is permissible to use a little silver, okay, for merging parts of a vessel in the case of need. And this is the position of the majority of the scholars from Hanafiya, Shafi'iyya, and Hanabila. So, ang ibig sabihin ay pinapayagan ang paggamit ng kaunting pilak. So, pag sinabing kaunti, halimbawa, ito yung vessel. Okay? Pag kaunti, ay portion lang, yung bang katumbas lamang ng ganito, hindi yung, kumbaga ay mas marami pa ang ipiplate niya o kaya ay sa silver na yun kaysa doon sa original na bagay. You know? So, walang problema kapag ito ay kaunting pilak para sa pagsasanib ng mga bahagi ng isang sisidlan sa mga pagkakataong kinakailangan. Okay? Ibig sabihin, kapag ito ay needed. So, pag sinabing needed, wala nang ibang paraan kundi yun lamang. Yun ang ibig sabihin ng needed. Okay? Kaya nga pinaliwanag ito ng mga scholar natin, ang ibig sabihin ng pangangailangan o ang needed dito ay may kaugnay sa layunin. Hindi lamang sa palamuti, okay? Sa kasalukuyan, wala nang ibang bagay na maaaring gamitin upang punan ito kundi ang pilak. Ito ang kalagayan ng pangangailangan ayon sa Majmu' Fatawa ni Ibn Taymiyyah. So, ibig sabihin, pag sinabing kailangan, wala nang ibang opsyon. Halimbawa, may mga, para lang idugto ang isang bagay, para mabuo ang isang bagay, may mga opsyon ka. Ano yung opsyon na yun? May mga ibang metal pa. O may epoxy, may may tanso, may copper, ayun ng tanso kasi copper ang gusto niya. You know? Ano bang English ng tanso? Dito copper. Diba? May mga bakal copper? Hindi, ang metal, general term yan, di ba? Iron. Okay. Yes, you have a question? Ay, tanong po kayo? Tingga, mga ganon. So, marami ka pang opsyon. You know? So, hindi magiging darura, hindi magiging necessity o kinakailangan ng isang bagay kung may mga opsyon ka. Kahit sa mga natin, sa ibang bagay, sa ibang aspeto ng buhay natin. Di ba? May mga opsyon ka pa, hindi matatawag na necessity yun. Halimbawa, yung riba. Yung riba, pwede ka lang mag-engage sa riba kung wala nang ibang opsyon. Halimbawa, emergency. Kinakailangan, halimbawa, para magsalba ng buhay ng isang tao. So lahat, hiniraman mo, ayaw magpahiram, maliban lamang may riba. Walang ibang opsyon. So pwede mong gawin yun. Maninaw? So yun yung mga kapatid, yun yung sinasabing darura. Sa Arabic na, for your information, ang tawag dyan is darura. Darura. Ano na? Pwede mangutang na? Pwede lang ba rin? Ha? Pwede lang ba rin? Barilin kita eh. Mangutang ka ng baril. You know? Uy. Ito na ha? So ulitin natin ha? So, allowed siya pag mga silver-plated. Allowed siya kung una-una kapag maliit lamang na bahagya, yung silver na involved doon. Pangalawa, kung ito ay kinakailangan. Kung ito ay kinakailangan. So ito ang pananaw ng karamihan sa mga scholar mula sa madhab ng Hanafiya, ng Shafi'iyya at saka ng Hanabila. Of course, sa mga Hanafiya, madhab, ay nagtakda na ang sinumang kumakain o umiinom ay dapat iwas ng bahagi ng lalagyan na may pilak na pahid. So, halimbawa, ito, sa mga Hanafiya, halimbawa, ito, para mabuo ito, di ba, naibitak. Tapos, para mabuo ulit, nilagyan ng silver. Okay. Pero, sa mga Hanafiya, pag ginamit mo yon, kailangan iwasan mo yung paggamit doon yung mayroong pahid ng silver. Kailangan dito. Halimbawa, ito, baso, halimbawa, tubig. So, huwag kang uminom dito na mayroong pahid ng silver bagkos sa ibang bahagi. Ganon yun. Ha? Kapag madali mo sa Pilosopo ka, di gumamit ka ng flashlight para makita mo.
I-charge mo. Okay. So, malinaw? So, ano yung mga katibayan sa bagay na ito? Now, let us go to the evidence kung bakit ito pinahintulutan at ano yung dalil, ano yung proof sa bagay na ito. Una, mula sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula sa authority ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, na sinabi niya, anna qadaha Nabiy sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sha'bi silsilatan min al-fidda qala Asimun ra'aytul qadaha wa sharibtu fihi. Sabi niya, nang masira ang tasa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So merong tasa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasira ito. Okay? Inayos na ito gamit ang pilak na alambre sa bitak. So yan alam yung tasa. Ano ba yung form ng tasa? Ganito ba yung tasa? Ay, hindi pala. Oh, yung may cup. Okay. Parang siyang drinking cup. Okay. So, So, merong mag ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasira yun. Tapos, ang ginawa niya dinikit niya sa pamagitan ng tinatawag na alambre, na silver. Silver na alambre. So, ayon sa isang sub-narrator ng hadith, si Asim, nakita ko ang tasa at uminom ako ng tubig mula rito. So, ibig sabihin, walang problema. You know? So, yun, nakita ko, tapos hindi siya sinuway ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin, ay allowed. So, yun ang tinatawag na ikrar. Ikrar ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, ano bang sinabi natin kanina? Di kunti, kailangan kunti kapatid. Okay, so yun yung evidence na mismo ang Propeta sallallahu may ginagawa niya yun, at the same time, yung mga sahaba ay iniinom niya. Okay, ginagamit nila ito para inumin. Even yung cup ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hindi nagalit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpapatunay na yun ay pwede. Tandaan natin, bakit? Baka naman ayaw lang pagsabihan ng Propeta Muhammad sallam. No, tandaan natin, ang mga propeta, kapag mali ang kanilang nakikita, ipinagbabawas sa kanila ang manahimik. Kasi sa kanila, sila yung tagapagdala ng batas. You know? Para sa kanyang umma, para sa kanilang umma, para sa mga followers sila sa susunod na mga henerasyon. Kapag sila ay nag-silence sa tinatawag na mungkar o sa mga bagay hindi kaya-aya at pinagbabawal, kalapastangan sa kanila. You know? So, kailangan ng mga propeta, pag may mungkar, kapag may mga bagay na labag sa batas, either sila ay nagsasalita o either sila ay nagsasawata. You know? Yun yung rules ng mga propeta mga kapatid sa panampalatayang Islam. Tayo, pag nakita natin ng mali, ano na yan, ganito yan, takip, di ba? Okay. Yes. Good question, no? Philosophical. Tasa, ginawang tasa talaga yung ano. Kung silver, ika nga, di ba? Kung silver, malinaw? So ngayon, actually sa mga Hanafiya lang naman yan. Madad ng Hanafiya. But some scholar, pwede naman walang problema. Kasi bakit? Ang kanilang katwiran, at least naiiwasan mo yung meron tinatawag na silver. But there is no direct proof na gawin mo yun. Kaya, ibig sabihin, babalik ka sa original na ang isang bagay kapag, tandaan natin, lahat ng bagay bukod sa ibada, ang original na rulings niya ay pwede. Yan ang fundamental rules. Pwede. So long na walang malinaw na patunay sa pagbabawal nito. You know? Ika nga, salungat sa ibada, ang pagsamba, lahat ng klase ng pagsamba na gagawin ng tao ay haram. Okay, maliban lamang kapag may dalil o proof na ito ay pinahihintulutan. Okay, so ganun, walang direct proof, even sa Hanafiya scholar, ijtihad nilang nila yun. According sa kanilang knowledge. Mas maganda, iwasan yun, but wala silang proof sa bagay na yun. Lino? Okay. Kasi una-una, hindi naman talaga, sa question niya, hindi naman talaga baso yan. Which is, ipinagbabawas sa teksto, yung mga visas, hindi naman visas yan. Malinaw? Kamay yan. Okay, so pwede, walang problema, inshallah. Pangalawang proof, mga kapatid, bilang pangatwiran, ipinagbawal ng Propeta sallam ang paggamit ng mga lalagyan na gawa sa pilak. Gayon pa man, ang mga sisidla na may kaunting balot o patong ng pilak ay hindi saklaw ng pagbabawal na ito. Dahil hindi sila ganap na yari sa pilak. Ang pangunahing prinsipyo ay ang pagpapahintulot, maliban na lamang kung mayroong malinaw na tahasang ebidensya na nagbabawal sa paggamit ng mga sisidla na may patong o pahid na pilak.
So sa hadith, ang mga ipinagbabawal, yung mga tinatawag na sabi natin, lalagay na gawa sa pilak. Paggamit, ano? Paggamit ng mga lalagay gawa sa pilak. So, ibig sabihin, yung hindi lalagyan, okay, halimbawa, pwede mong gawin yun. O pwede mong gamitin yun. Okay? Yes, go ahead. Malaysia ka na. Gusto na bang napaumanin kasi napagkamalan tayo ng layo sa Indonesia. I just apologize for speaking that you belong to Indonesia. No problem. Because the invitation came to me from Indonesia Center. But anyway, if I speak about the Philippines, I worked in Sarawak for 11 years. And then I established in Walmart the Filipino and Indonesian sections. I love the Filipinos too much because my main customer in Sarawak was Filipino. And I think also the ambassador, Mr. Alfer, he knows me very well, and Mrs. Crystal, the vice consul. Consulate. Yeah. And they know that Hosam Blood is half Egyptian, half Filipino. They know this. So I just want to apologize for you. Thank you so much. The Filipino did make barat to you? You know barat? No, but Discounted. Okay? So yun na. So, sa bagay na yan mga kapatid, malinaw, ito ay walang problema inshallah subhanahu wa ta'ala. Now let's talk about the hatol sa tawbid ng ginto sa mga kasangkapan. Ito naman, kanina, yung silver-plated. Ngayon naman is gold-plated. Okay? So, pagdating sa tinatawag na gold-plated, okay? So, sinasabi, nasa inyong PDF sa English, na it is unconditionally haram to while using gold. And this is the position of the majority, Maliki, Shafi'iyya, and Hanabila. So, ang paglubog ng mga kasangkapan sa ginto ay ganap na ipinagbabawal. So, halimbawa, yun nga yung mga, halimbawa, mayroon kang kasangkapan o mayroon kang sabihin natin vessels, ilulubog mo doon sa tinatawag na gold. Now, ito ay lubos na ipinagbabawal ayon sa opinion ng karamihan sa mga pantas mula sa mga Malikiyya, Shafi'iyya at Hanabila. Okay? Ang ebidensya ay nagpapakita na ang proseso ng tawbid na gumagamit ng kaunting halaga ng pilak ay pinahihintulutan kapag kinakailangan sa makatuwid ang ginto ay nanatili sa orihinal nitong estado ng pagbabawal. Okay? So yun, manatili sa estado ng pagbabawal pagdating sa ginto, mga kapatid, kaya bawal niyong gawin yan at bawal niyong gamitin yun. Sa mga pure, syempre, gold-plated. Malinaw? Pero yung fake na gold, wala namang problema doon. You know? Okay. So, halimbawa, may mga relo kayong sa ano yung mga relo na gold-plated, sa mga kalalakihan usually, di ba? Gumagamit sila ng relo na gold-plated. Totoo ba yung gold na yun? Ah? Meron siguro sa Mahirap ano. So, at the same time, pag sa mga Muslim, iwasan nyo, kahit paalimbawa, fake yun, iwasan yung paggamit nun. kahit sa reloads, Oh yes, iwasan kasi makabakit. Ano yung magiging, kasi maaring isipin kasi ng mga ibang mga non-Muslim, mga Muslim, higit lalo na walang alam, na pwedeng, gold yun, no? Impression nun, gold. Wala siyang alam. Ang nakikita niya, gold. So ikaw na Muslim, nakikita sa'yo na gumagamit ka ng gold, ano sasabihin sa'yo? Makakaligaw siya. You know? So iwasan yun. So iwasan yung mga bagay. Marami, pwede ka naman gumamit ng silver, pwede ka naman gumamit ng okay, ganito. Ang tawag dito? Rubber. Yan, smartwatch. Leather, ano pa. Okay? So, dadako tayo ngayon sa ika-6. Yes, God. May nagtatalo-talo. Sa gold-plated, bawal yun. Ano po? Gold-plated na rin, bawal. Iwasan niya. Iwasan po. Hindi naman gold yan. Iwasan mo gold plated nga. Oh, kahit hindi naman. Hindi naman siya vessels. O yun, okay. But for me, basically, kapag yan ay hindi tinatawag na hindi naman pure gold. Hindi pa yung gold na talagang gold o yung kulay gold lang? Hindi, totoong gold. Pag sinabi, ang paksa natin dito pag gold, silver, pure yun. Okay? So, ang alam niya, pastor,
Pero Okay. kapag kamalan siya. Oo, pagkakamalan kasi siya. O tulad niya, napagkamalan, nagtatalo-talo ngayon sila. O, di ba? O, di ba? Ngayon, kung walang ano, di-display yun, walang siya ginagamit, walang ano, mapayapa. Walang issue. Walang issue. O, yun, pwede yan. O. Walang issue dyan. Ikaw lang yung may issue. Okay. Dadako tayo ngayon. Ingay-ingay na. Okay? Rulings ngayon, na rulings of conjoining visa. Tapos ang pala tayo. Oh. Ay, ito na, pang 7 na kung saan ay rulings of expensive vessels that are other than silver and gold. Okay? Atol sa paggamit ng mamahaling sisidlan, maliban sa mga gawa sa pilak at saka pinto. Oh, pinto. Okay? Gawa at saka pilak at saka ginto. So, it is permissible to obtain and use expensive vessels even if for eating and drinking as long as they are not made from gold or silver. So, ibig sabihin, pinahihintulutan ang paggamit, ang pag-imbak, ang paggamit ng mga mamahaling lalagyan, kahit na ito ay para sa pagkain at inumin hanggat hindi gawa ang mga ito sa ginto at saka pilak. No, tulad halimbawa ng mga ruby, sapphire, ano pa? Topaz, agate. Alam mo yung agate? Agata. O, emerald. Ano pa? Gem. Gem? Di ba? Anong gem? Gem. Okay, precious gems, gemstones at iba pa. Okay? So kahit na ito, walang problema sa bagay na yan. Mag-imbak ka o gamitin mo sa tinatawag na pagkain. Napaka-social mo naman. Wala mo made of ruby. Masya Allah. Okay. Pwede gamitin. May mga ilang scholars din na dinidiscourage nila yun. Tulad ng ating natalakay sa mga nakaraan, some scholars discourage that. Kasi bakit? Yun nga ay, ayun nila kasi boost po lang isang tao eh. Oh, pero I mean nasa intensyon na naman kasi ng tao 'yan. Okay, halimbawa, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, sinabi na sa banal na Quran, iba ipagbunyi mo sa iba ang biyaya ng Allah. Oh, wag mo lang siyang idaan sa mayabang ka. Sabi niyo, wala ka nito, ako lang meron nito. Ano ba? 'Di ba? Okay. Okay. So yan walang problema kapatid. So long na ito ay hindi gawa sa pilak at saka sa gold. So ang pahayag na ito ay pinagkasunduan ng 4 na madhab ng Hanafiya at ang pinakamatimbang na pananaw sa madhab ng Malikiya, ang pinakatamang pananaw sa madhab ng Shafi'iyya at ito rin ang pananaw ng Hanabila. Naiulat na mayroong ijma o mayroong konsensus sa mga scholar tungkol dito. Okay? So yun mga kapatid. So anong batayan? Anong batayan sa bagay na ito? Una-una yung Quran. Sinabi ng Allah sa banal na Quran sa Surah Al-A'raf chapter 7 verse 32. Sabi ng Allah bilang pangkalahatang pahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq." Sabihin mo sa kanila o Muhammad na mga mangmang mula sa mga musyrikin nagtatambal lang sa pagsamba sa Allah, sino ba ang nagbabawal sa inyo ng mga magagandang kasuotan na siyang ginawa ng Allah bilang palamuti ninyo? At sino ang nagbabawal sa inyo na kainin ang mga malilinis na ipinahintulot ng Allah mula sa kanyang mga ipinagkakaloob? Diba? Sino ba sa inyo ang nagbabawal? Diba? Ibig sabihin, sa ayan na ito, may kainalaman sa kasuotan at gayon din sa tinatawag na mga halal na pagkain. Then indeed, it doesn't mean doon lamang siya nakatuon sa kasuotan at sa tinatawag na pagkain. Pwede siyang isaklaw din at gamitin ito sa ibang bagay tulad ng paksa natin. Diba? Ito ay zina. Of course, kabilang din sa tinatawag na zina, palamuti, itong mga bagay na mamahalin, mga ruby, mga sapphire, mga topaz, mga emerald, lahat yun ay bahagi ng palamuti. Tapos ipagbabawal ninyo. Samantalang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino ba ang nagbabawal sa inyo ng mga magagandang kasuotan o kay mga palamuti? Di ba? Na kung saan ay inilabas ng Allah para sa inyo. O, inilabas ng Allah para sa inyo. Okay? So yun yun. So una-una ay pangkalahatan yan, mga kapatid. So, Ustaz, sako ba dyan yung gold at saka silver? Maaaring tanungin ng mangmang. Ipangkalahatan pala. Minsan kasi, itong mga mangmang na ito,
gumagamit sila ng aya. Oh, kaya nga, may mga tinatawag na grupo ng mga tao na tinatawag Quraniyun. Quraniyun. Ang Quraniyun, sila ay nakatuon lamang sa Quran at inanula yung tinatawag na sunnah, hadith. Binaliwala nila at itinatuwa nila yung tinatawag na hadith. Pero kung totoo sila ay nakafollow sa Quran, susunod nila yung hadith. Kasi nakasaad sa Quran yung pag-follow sa hadith ni Propeta Muhammad sallam. Diba? So, gumagamit sila ng Quran na mga mangmang. So, halimbawa ito, pangkalahatan ito, ibig sabihin mga ustads, pwede rin ang gulay sa kasalver. Kasi pangkalahatan yung aya. Paano sasagutin natin yan? Okay? O, sige nga, halimbawa, yung aya na sa chapter 7, verse 32. Chapter 7, verse 32, Suratul A'raf. Yan ay, yung aya na yan tumutukoy sa pagpapahintulot sa mga palamuti, kasuutan, at yung pagkain na mga kung saan matayibat, mga babubuti, at saka mga halal. Di ba? So, speaking of palamuti, so pagkalahatan nyo, sa ibig sabihin, sakop ba? Sa aya na yan, sakop talaga yung gulay sa silver. So, sasabihin na ngayon ng mangmang, sakop pala, bakit may pagbabawal ang gulay sa silver? Pagdating sa tinatawag na mga kagamit, ang mga vessels, o paano nyo ngayon isasagot? Sige nga, gusto kong pairalin, paano yung mga kukutin ninyo? Paano? Paano sagutin? Ha? Uy, mga fukaha. Mga fukaha kayo eh. Mga kayo ay mga ano. Sige nga, paano nyo sagutin? Stand up. Okay, stand up. Tayo ka. Tayo ka. Okay. Okay. Ito, chapter 7, verse 32. Ang aya na yan tumutukoy sa pagpapahintulot bilang pangkalahatang pahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tumutukoy sa pagpapahintulot sa mga kasuutan, palamuti na inilabas ng Allah para sa mga alipin. Malinaw? Pangkalahatan. So, ibig sabihin, pag sinabing pangkalahatan, kung ating pagbabatayan yung aya na yan, pwede ang gold at saka silver. Kasuotan, halimbawa, sa mga kalalakihan, sutla, silver, right? Seda. Bakit natin sinasabi na bawal ang sutla samantalang sa aya na yan ay pangkalahatan? Paano mo ngayon sasagutin? Salungat sila mo sa hadith mo. It is an exercise. Paano kayo sumagot? Ano? Ano? Si Rito ano? Wala. Okay. Sino ang kaya? Okay. Si Tajan, Para lang po sa mga mundong bagay yung nakalagay dito. Para sa Dito lang po sa dunya. Yung mga... Oo nga, sa dunya nga ito. Pero mas mainam yung para sa bilang buhay. Kaya... Hindi, ang tanong dito ngayon, pangkalahatan yung ngayon, ibig sabihin, pwede sa lahat. Kasuotan, halimbawa, kasuotan, pinahintulot sa atin pala yung gold, magsuot ka ng gold o magsuot ka ng seda. Samantalang sinasabi natin na bawal ang pagsuot ng mga seda sa mga kalalakihan. So, paano mo sasagutin? Aywa, Almero? Itong aya na ito ay tumutukoy sa kabilang buhay. Tumutukoy sa kabilang buhay na ito ay tumutukoy sa tinatawag na yung mundo na ito. Rules sa mundo. Ito, Stan, ito ay pinahintuloy nitong mga bagay na ito. Ngunit kung ito ay nakakabangga doon sa sinabi ng propeta, ito yung pinagawa. Hanggat walang sapat na katibayan, ito ay pinahintuloy. So binangga niya yung ano, yung sabihin, nagkabanggaan yung ayat sa kayong hadith? Yung doon sa hadith po kasi, ay na binanggit na ito ay pinagbawal sa panahon ng propeta ay bilang pagsunod po. Kaya ito po yung ating iniiwasan. So ibig sabihin, sa hadith, bawal. Sa aya, pwede. So paano mo yan? Basta, in general po kasi nandun sa Quran ang lahat po ng bagay ay pinahintulutan. Maliban na ito'y mayroong sapat na katibayan na buhat sa propeta sa labas. Actually, tama yung sagot niya, pero ipupulish lang natin ng maayos. Okay, sino yung magpupulish ng maayos? Pagbigyan natin si ano. Sige, go ahead. Sir CEO. Yung mga ano dito ay
mga kalamuti, silver, gold, at saka mga is para sa mga hindi mananampalataya. Samantalang sa pwede naman ito i-enjoy ng mga mananampalataya sa kanila. Okay, pero tama yan, pero mali yung tinatawag na sagot. Malayo pa rin sa tinatawag na ano. Aywa, go ahead. Ikaw na. Just medyo mo na yung sa Quran kasi. Kaya sa general yung halos matala. Pareho sa mundo. Pero yung sa hadith ng Propeta Muhammad yung tubay ko sa bawa sa kababayan sa kalalakihan. So kasi sa kalalakihan, bawal yung mga gold sa silver, pero sa kababayan, ito mas maliwanag sa hadith. So, ibig sabihin, okay. Sa prinsipyo na yan, nagkabanggaan yung hadith at saka yung aya. Try mo, sige. Generally, lahat na halal sa atin. Pero maliban lang yung mga ipinagbabawa. Hinarang ng Allah. Okay. Okay, ganito yan. May mga punto kayo. Pero nakalimutan nyo ang paliwanag lagi natin. Ganun yan na it is between the general proof and specific proof. General proof yung aya, pwede. Specific proof sa hadith, bawal. Right? Pagka nagkabanggaan yung general proof at saka yung specific proof, kunin mo yung specific at hindi mo pwedeng i-apply ang general. Malinaw? That's the rules. Okay? Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng actually, walang pagkakasalungatan yan. It's a matter of understanding lang, paano siya unawain. At ang tamang mga kaunayan, walang iba, kundi siyempre mga scholar. Malinaw? So, sa hadith, specifically, bawal yung tinatawag na, halimbawa sa kasuotan, bawal tayo mga kalalakihan na magsuot ng seda. Which is hindi saklaw sa mga kababaihan. Pagdating sa aya, pwede lahat. Okay? So, ibig sabihin, dyan sa general, ilabas mo ang tinatawag na silver. Hindi saklaw dyan. Kasi sa silver, bawal o nakalagay sa tinatawag na hadith na ito ay bawal ang seda, ang silk. Okay? Ang silk. Malinaw? So, ilabas mo dyan sa pangkalahatan, pero yung hindi kasali doon sa tinatawag na specific, mananatili siyang pwede. Malinaw? Mananatili siya. Pero yung mga specific na ipinagbabawal, nakasal sa hadith, ilabas mo dyan. Malinaw? Ang hindi specific na ipinagbabawal, mananatili siya sa pangkalahatan na pwede. Ganun yun. Okay? Ha? Okay. Tapusin natin ito mga kapatid. Yes? Ano bang yung sa dalawa, ano bang yung mas kailangan mo mas matimbang na susunod? General Kapatid, tandaan natin, lahat yan ay hindi mo pwedeng i-deny ang isa sa kanila. Kasi Quran. I-deny mo yung Quran, hindi pwede yan. I-deny mo yung hadith, hindi pwede yan. Malinaw? So, ibig sabihin, kailangan both paniwalaan mo. Pero yung application is different. Okay? Ang application is different. Paano? Okay. Ang general ay, siyempre, kasi in every rules, there must be an exemption. Okay? So, ibig sabihin, pangkalahatan yan, manatiling pangkalahatan yan, kung wala siyang, applicable yan sa pangkalahatan, kung walang specific na dalil para sa particular na bagay. Malinaw? Pero, subalit kapag meron ng particular na bagay na lumalabas sa pangkalahatan, kailangan i-apply mo rin yung particular. At yung hindi saklaw doon sa particular, manatili doon sa pangkalahatan. Yun ang rules doon. Yun yung sinabi niya. Ayun ang naisip. Okay, ito pa. Okay. Ito, sa pangkalatang pahayag ng Allah sa Suratul Baqarah, chapter 2, verse 29, ano bang sinabi ng Allah? وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ. Diba? Ang Allah, siya lamang ang lumikha para sa inyo ng lahat ng mga nasa kalupaan na mga biyayang kapaki-pakinabang para sa inyo. So, mga biyayang kapaki-pakinabang para sa inyo, nilikha ng Allah ang lahat ng anumang nasa kalupaan para sa inyo. Pangkalahatan. So, pati ba yung baboy? Pati ba yung pati, pwede natin pakinabang, pati yung baboy? Kasi, kung pawasin natin yung aya na yon, pangkalahatan siya. Pangkalahatan, sahih.
Di ba? Isali dyan yung baboy, isali dyan yung tinatawag na ebak, isali dyan yung tinatawag na ano, lahat. Poisonous ano. Lahat. Oh. Di ba? Pero, ilalabas doon yung mga specific na ipinagbabawal. Na mayroon po yung mga Panginoon. Yes. Na may batayan, syempre. Okay? Specific na Oh. So kasi ba, alam mo, baboy, specifically, bawal talaga yung baboy. Specifically, bawal talaga yung tinatawag na aso. Specifically, bawal kainin yung sabihin natin, yung tinatawag na, sabihin natin yung mga hayop sa lupa na may pangil na carnivorous. Ganon. So, ang specific doon na may batayan, ilabas mo doon sa pangkalahatan. At hindi saklaw doon, manatili doon sa pangkalahatan. Yes. Okay? So, ganun yan. Okay, next mga kapatid. Pangalawa, ang pagtuturo ng propesa lang bilang dalil, ang pagtuturo ng propesa lang tungkol sa pagbabawal ng ginto at pilak ay nagpapakita na ang lahat ng iba pang bagay maliban dito ay pinahihintulutan. And that's a principle. Ibig sabihin, itinuro lamang sa atin ng propesa lang specifically ang gold at saka silver na may kaugnayan sa vessels. Okay? Then, wag mo nang isaklaw doon, wag mo nang isali doon, yung hindi naman tinatawag na kasali doon. Parang wudu lang yan eh. Halimbawa wudu. O ilang, ano ba yung mga nakapagpapulang bisa ng wudu? Banggitin ninyo. Sige nga. Utot. Ano? Actually yan. Anumang lumalabas sa harapan, sa likuran, either liquid, gas, or solid. Solid, ano yan? Tubul? Okay. Alinaw. Ayan yung una. Pangalawa, yung pagkatulog ng mahimbing. Ano pa? Okay. Yun, ano mga lumabas, tapos nilabasan. Isada. Ibig sabihin, ano mga paghawak ng pribadong katawan, ng walang tinatawag na sapin. Ano pa? Patapusin mo muna ako. Kasi sabi ni Sir Mawadasan, yan nakahawak sa ari mo, pero wala ka ng pagnanasa, hindi daw maano ko yung production. May pagnanasa ka mo, walang pagnanasa, nakahawak ka sa lato-lato, kung tinatawag na kung skin to skin, walang harang, So, pero pa rin yun, sir, invalid pa rin. invalid pa rin yun. Okay? Baka ano, i-review lang, baka hindi mo naintindihan ang sinabi niya. Okay. Malinaw? Ano pa? Pagkain ng karne ng kamilyo. So ano pa ang mga ipinagbabawal? Banggitin mo yung mga ipinagbabawal. Yan lamang? Paghawak sa hindi yung marang. That's ano, hindi yan ano. That's mga Shafi'i lang yan. Okay? May bata yan. Wala ano yan, ano yan. Yung mga, which is yung mga may mga bata yan, which is kasi yan ay khilaf ng mga scholar. Okay, yun na yun. Ibig sabihin dito, Hoy. Parang sa wudu. So pag nabanggit na at natukoy mo na yung mga nakapagpapulang bisa ng wudu, huwag mo nang dagdagan pa. Sabi mo, Ustads, nagwudu ako sa bahay, nakaapak ako ng tae doon sa pupunta ko ng masjid, invalid ba yung wudu ko? Diba? Ang tanong, yung pag-apak ba ng tae, ng ibak doon habang napapunta ka sa masjid, nabanggit ba sa nakapagpapulang bisa, hindi nabanggit? Wala. Bakit mo sisirain yung utang mo sa kakaisip? Di ba na sasabihin na invalid ang aking wudu dahil nakaapak ka ng tae? Hindi gano'n kasi nga, hindi nga nabanggit doon sa nakapagpapulang bisa ng wudu. So ang gawin mo lang is, uusap mo lang, huwag ka na magwudu. Oh, ganun lang naman yun. Tapos kumalsi sa kamay. Mga tao talaga. Wag mo lang sa kamay. Iyan mo sa pati sa bunganga mo, salin mo na. Okay? Malinaw? Yala. Hoy. Oh. Go ahead. Nagsasala sila sa kanto sa sandalya. Huwag kang magkapos kasi darating tayo dyan. Yes. Nahawakan man o nasagi, basta skin to skin. Basta skin to skin. Good. Ang wudu, alam mo sa next chapter pa yung wudu natin eh. Sa visas pa tayo eh. Dito, nagkaroon ng khilaf. Okay? Kapag nahawakan mo dito,
ibig sabihin ay invalid. Pero pag dito na ganun mo, walang problema. Kaya pag nagkinatiya kay ganunin ninyo. Okay. Okay, tapusin natin yung mamaya tayo mag-share. Wala muna tayong oras sa tafsir eh. Ubusin natin sa fiqh ngayon, inshallah. Okay. Pagdating nga sa kalukuhan, talagang buhay na buhay kayo, ha? Okay? Okay, dadako tayo ngayon sa visas of disbelievers. Okay. Yung mga lalagyan ng mga hindi mananampalataya. Either ahlul kitab man pag sabing hindi mananampalataya, lapang kalahatan yun. Okay? Pangkalahatan yun, either ahlul kitab o hindi. So anong rulings? So it is not haram to use the vessels of the disbelievers, and this is the position of the majority Hanafiya, Shafi'iyya, in Hanabila. Okay? Ibig sabihin mga kapatid, ang paggamit ng mga lalagyan na pag-aari ng mga hindi mananampalataya ay hindi tinuturing na haram. Hindi tinuturing na haram. Gayunpaman, siyempre, kinakailangan mag-ingat at iwasan ang paggamit ng mga kagamitan at damit na pag-aari ng mga individual na hindi umiiwas sa karumihan. Shh. Okay? And basically, dapat nating malaman na yung mga hindi mananampalataya, hindi sila naguhugas kapag sila ay umiihi. Di ba? Alam mo, nagtataka ko sa kanila. Pag umiihi sila, pagkatapos umiihi, nagsasabon sila sa kanilang kamay. Naguhugas sila na sa kanilang kamay, pero sa kanilang ari, hindi. Subhanallah. Makikita nyo yun? Okay, makikita. Ha? Ginaganong-ganong pinapagpag pa talaga. Subhanallah. So, problema yun, di ba? Makikita nyo yung hygiene sa ating mga Muslim. Di ba? O wag mo na bakit si Ustaz, yung mga kilikili ng ibang mga lahi, wag nyo yan pansinin niya kasi pabango sa kanila yan. So, malinaw? So, ulitin natin. Narapat pa rin iwasan yung mga hindi naguhugas at hindi umiiwas sa karumihan na gamitin ng kanilang gamit, especially halimbawa, kapag halimbawa yung kasuotan. Diba? Tapos, lalo pat hindi nalalabhan. Umihi sila ng mga tilamsik doon sa kanilang tinatawag na kasuotan, tapos susuotin mo, pag dumating yung sala, harap ka sa Allah na mayroong najis. So, hindi pwede yan. So, dapat na iwasan. Kasi tayo mga Muslim, umiiwas tayo sa anumang karumihan. Kaya nga pinag-usapan natin yung mga bagay na ito in details. Kasi may kaugnayan sa kadalisayan at gayon din pagtanggal ng karumihan. So ito ang posisyon na sinasang-ayunan ng karamihan sa mga scholar mula sa madhab ng Hanafiya, Shafi'iyya at Hanabila. Now, ano yung batayan sa pagpapahintulot nito? Na pwede mong tangkilikin yung mga lalagyan ng mga hindi mananampalataya. Una, mula sa sunnah ng Propeta Muhammad SAW, ang hadith ni Imran bin Husayn, radiyallahu an, na nagsasaad na ang Propeta SAW at ang kanyang mga kasamahan, mga sahaba niya ay gumagamit ng supot ng tubig mula sa isang babaeng mushrik. Okay? Mula sa isang babaeng mushrik. Ang mushrik yung mga nagtatambal ng pagsamba sa Allah. Pangalawa, sa authority ni Jabir radiyallahu an, sinabi niya, kunna nagzu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanusibu min aniyatil musyrikina waskiyatihim fanastamti'u biha fala ya'ibu dhalika alaihim. Ako ay nasa isang ekspedisyon, sabi ni Jabir, kasamang Propeta Muhammad SAW, nakuha namin ang mga lalagyan at balat ng mga musyrikin at ginamit ang mga ito. During the expedition, war expedition, especially sa battlefield, mga nagiging mga war booty, explosive war. So kasama yung mga kagamitan ng mga musyrikin doon. So kinukuha nila yun, kinukulingbat nila yun bilang war booty. Tapos ginagamit lang nila, mga sahabat ng Propeta SAW, at ginamit ang mga ito. Sa kabila nito, hindi siya tumututol sa aming mga aksyon. Okay? Hindi niya ito tinutulan. So, ibig sabihin niya na ikrar. Ibig sabihin niya ay silent na pagpapahintulot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ang pangunahing ideya mula sa nabanggit ng mga batayan ay
Ang mga lalagyan na ito ay pag-aari ng mga musyrikon, ng mga Hudyo at iba pang grupo. Ginamit ito ng Propeta Salam at ng kanyang mga kasamahan at the same time, ipinapakita nito ang kadalisayan ng mga lalagyan at ang mga ang pahintulot sa kanilang paggamit. Another proof, sa authority ni Abdullah bin Mughaffal, radiyallahu anhu, sinabi niya, asabtu jiraban min shahmin yawm al-Khaybar, qala, faltazamtuhu faqultu la u'til yawma ahadan min ahada shay', qala faltafattu fa idha Rasul sallallahu alaihi wasallam mutabassiman. Nakakita ako ng isang bag na naglalaman ng taba noong araw ng labanan sa Khaybar. Yung taba, yung ano ng hayop ba? Yung grease niya, yung tawag dyan. Alam mo yun, yung sebo. Sebo ba ang tawag dyan? Sebo. Kasi ginagamit talaga yan ng mga sebo noong unang panahon, especially nowadays, under process. Diba? Sa panahon ng mga Bani Israel, bawal yung sebo. Pinagbabawal sa kanila yan sa panahon ng angkan ng mga Israel. Pero nung dumating yung batas, nadala ni Propeta Salam, pinahintulot na sa atin. So during the Khaybar, yun nga, mayroong isang bag na naglaman ng sabi natin taba o kaya ng sebo. Hinawakan ko ito at sinabi, hindi ako magbibigay ng kahit ano mula rito sa sino man sa ngayon. Akin ito ngayon. Walang sino man pwedeng makihati sa akin. Okay? Pagkatapos, lumingon ako at nakita ko na ang Propeta Salam ay nakangiti sa aking mga salita. Okay, yun. So, ibig sabihin, nakangiti lang. So, ibig sabihin, walang problema. Okay, malinaw doon. Kasi ang punto dito, lalagyan na dahil sa tinatawag na battlefield, no, sa Khaybar. Kasi sa Khaybar, mayroong giyera sa Khaybar nangyari between the Muslim and the Hudyo. Okay? Doon nangyari yung nilaso ng Propeta Muhammad, pati ang kanyang mga sahaba sa Khaybar. Nakakain sila at nung nakain na nung laso ni Propeta Salam, yung karne na may lason, nagsalita yung karne kay Propeta Salam na mayroong itong lason. Kaya ito ay biglaan nang agad-ag itong nailuwa ng Propeta Salam pati ng ilan sa mga sahaba. Pero iba sa mga sahaba, yun ang naging dahilan bakit namatay. Biro mo, kapatid, mu'jiza, ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pangangalaga kay Propeta Muhammad. Ibig sabihin, pinahintulutan ng Allah na magsalita mismo yung karne, okay, na mayroong itong lason para maawir ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin, even the Prophet sallam, hindi niya alam yung mga bagay na unseen. Maliban lang kapag ito ipinagkaloob ng Allah yung kaalaman sa kanya. You know? At anong ginawa ng Salam? Hinijama niya. Hijama, alam mo yung hijama? Yung blood cupping. After that, gumawa siya ng blood cupping sa kanya at sa kanya mga sahaba. Yan ang patunay na isa sa mga remedy ng pagtanggal ng poison ay walang iba kundi ang blood cupping. No? Kumbaga ay fadal, kainaman ng hijama. Okay? Pero nadali, yung ilan sa mga sahaba, I think na nakalagay sa narration, isa or dalawang sahaba ang nadali. Okay? So, anong pangunahing ideya mula sa nabanggit na batayan? Ang bag na ito ay isang lalagyan ng mga Hudyo. Kung ito ay marumi, tiyak na ipapahayag ng Propeta Salam ang karumihan nito at uutusan ng kanyang tagapaglingkod na linisin ito. Gayunpaman, wala nang naitalang utos mula sa Propeta Salam na isagawa ang ganitong aksyon, nagpapahiwatig ng kadalisayan ng bag na ito. Nagpapahiwatig na dalisay o malinis ang mga vessels o lalagyan ng mga hindi mananampalataya. Okay? Pangalawa, mula sa athar, ang athar, ibig sabihin, ito yung narration na sinabi ng mga sahaba o kaya mga tabi'in at iba pa. Ayon kay Aslam, ang pinalayang alipin ni Umar bin Al-Khattab, si Umar bin Al-Khattab ay nagwudu gamit ang tubig mula sa isang banga na pagmamayari ng isang Kristiyanong babae. Si Umar bin Al-Khattab. No? So, Amirul Mu'minin. So, mayroong isang banga na pagmamayari ng isang Kristiyanong babae, doon nagwudu ang Propeta Salam. Propeta Salam, Umar bin Al-Khattab, nagpapahiwatig sa kadalisayan ng kagamitan ng mga hindi Muslim. Pangatlong batayan, ang katotohanang pinahintulutan ng tagapagbigay batas, which is ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga Muslim na gamitin ang mga kagamitan ng mga musyrikin na maaaring may kasamang pawis o halumigbig ay nagsisilbing patunay ng kadalisayan. Okay? Ito ay patunay ng dalisay yung mga gamit ng mga non-Muslim. Not unless kapag malinaw na sa'yo na ginagamit sa mga bagay na marumi. Halimbawa, pinaglutuan ng baboy, nakita mo, tapos after ng baboy, luluto doon yung chicken order na in-order mo. Okay, so yun, mas mainam na iwasan yung mga kapatid, kahit na alam mo na inugasan. Much better ika nga na iwasan. You know? Pero kung hindi naman, malino naman na hindi ginagamit sa marumi, therefore, pwede mo siyang gamit. Manatili ang kadalisayan nito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung may mga asawa kayo, halimbawa,
may mga pamilya kayo, may mga magulang kayo na hindi Muslim, then sabihin nyo na at ipaliwanag na sa kanila. Kung ano yung mga dapat ninyo na dapat iwasan. Malinaw, dapat iwasan dahil kayo mga Muslim na. Malinaw? So, any question? Walang tanong? Wala tayong oras sa tafsir. So, ano tayo sa katanungan? Kasi yung tapos na tayo sa ikalawang kabanata ng Kitabut Tahara. Then, after that, i-distribute ko to sa inyo, inshallah, yung pangalawang kabanata, yung kabuuan ng pangalawang kabanata through PDF. Then, kung gusto na, saan si Johnson? Then, dadako tayo sa next, inshallah, next week, dadako tayo sa tinatawag na ikatlong kabanata. Ito ay may kaugnayan sa alituntunin sa istinja. Istinja. Alagang bagay yan. Okay? Yes, go ahead. May mga tanong. Magtanong na kayo ngayon. Punta tayo sa gulay. Ang gulay. Kasi sa may mga baladiyan, nag-office ka ng mga gulay sa tabi-tabi, walang mga license mo tinda. Ginawa nila yun. Tapos dinala nila sa Jaliat. Tapos pinamigay sa mga Muslim. Pwede ba yun? Halal ba yun? Kunin mo, tagkilikin mo. Huwag na saan galing yan. Sa mga nagtitinda sa mga Di ba? Huwag mo nang tanungin kung saan galing. Pag binigay sa'yo, tanggapin mo. Okay? Yung pagtatanong tungkol sa tinatawag na ano. Kasi una-una, hindi 100% na galing, wala kang katiyakan sigurado. Lahat ang bibigay sa'yo ay mula doon sa bagay na yun. Okay? At yung pagtanong sa mga detalyado sa mga bagay na yan ay ta'annuts. Ang ibig sabihin ng ta'annuts ay pagmamalabis sa relihiyon. At ang pagmamalabis sa relihiyon ay pinagbabawal sa Sharia. Oo. Bigyan na ng usap na reklamo pa. Di ba? Tanggapin mo. Huwag mo nang tanongin kung saan. Halimbawa, papunta ka ngayon ng KFC sa Pilipinas, umuwi ka sa Pilipinas, tapos bibili ka ngayon ng tinatawag na ng order kasi puro mamano sa KFC. Huwag mo nang tanongin paano kinata yan. Okay? Huwag mo nang tanongin paano kinata yan, anong proseso ng pagkata. Bakit bumili ka pa? Magtatanong ka pa naman pala. You know? Kasi ang yan ay bagay na pagmamalabis sa atin na pananampalataya. Yan ay habag ng Allah sa mga minority Muslim. You know? Para maging madali para sa kanilang lahat ng bagay. Ahead. So anong tanong pa? Ano pang gusto na ikla? Kanina ang iingin ninyo. Okay, mayroon tayong oras magtanong. Ay magtanong. Si Terence, Malaki. May natanong dito sa live. Sabi niya, sino to? Assalamualaikum, wabarakatuh, Ustaz. Paano po kung gold ang kulay ng ngipin? From Rashid. Si Rashid Sulaiman. Kilala niyo ito? Taka dito sa GD, ano ba? Rashid Sulaiman? Actually, mayroong hadith ang bagay na yan. Mayroong isang sahaba na disfigure ang kanyang ilong. Dahil sa labanan. Kumbaga ay nahiwa ang kanyang ilong dahil sa tinatawag na labanan. Ilong lang, huwag sama ngipin. Ilong lang. Tapos ang ginawa niya ngayon, para mabuo ulit, gumawa siya ng tinatawag na silver. Tinapalan niya ng silver ngayon. Nakita ito ng Propeta Salam, sabi niya, wag mong lagyan ng silver, bagkus ang gold ang gawin. Gold ang tinatawag na ilagay mo. Kasi ang gold ay hindi siya nagpo-produce ng mahanghaw kay di kaaya-ayang amoy. Okay? Hindi siya nagpo-produce ng di kaaya-ayang amoy. Samantalang ang silver nagpo-produce ng di kaaya-ayang amoy. So, ginawa niya, pinalitan niya ng gold. You know? So, kiyasan ala dhalik, pwede siyang ikiyas sa ibang bahagi ng katawan. You know? Ibig sabihin ko, pag ito'y kinakailangan, na para mabuo yung ngipin mo ulit, gamitin mo ito. Walang problema. Yan ay tinatawag na islah, kumbaga. Pero kung dekorasyon lamang, payabangan lamang, sabi na, wala ka, sabi ng isa ngayon, wala ka sa singsing ko, puro gold. Wala ka sa ngipin ko, puro gold, gano'n. Wala ka sa ito. So yun ay ipinagbabawal. Yes. Yung may mga doktor daw na yung gold, kaya pinawal daw ng propeta, kasi pag sinusuot daw sa katawan, yung chemical content ng gold pumapasok sa dugo.
So sa babae, sa lalaki lang, bakit sa babae pwede? Kaya nga Kaya nga. Naniwala ka naman dun. Okay? So, walang science. Walang ano. There is no scientific Allah evidence. Kasi, I mean, illogical, isa man talang ipinagbabawalan sa kalalakihan. Tapos kung ano na argument sa ibabawal kasi mga chemical, papasok, ibabawal mga kababaihan. Oo nga. Then, basta, ang explanation nila doon, mga kababaihan, kakaroon ng market period, lumalabas ang dugo. Sa lalaki daw, hindi. Ako nakalusot. Nakalusot sa paliwanag. Okay, paano ngayon mga hindi didata ng dugo? Mga minupos na o ano pa man. Stop. Kalukuhan. Okay. Paano sa, halimbawa, may mga ibang kasi nagpapaliwanag na yun ang kinukuhan dali. Ibig sabihin, yung ba ay... Walang problema na kunin dalil yun, basta applicable yun. Sa argument, applicable yung dalil na yun sa tinatawag na issue na pinag-uusapan. Ang naging issue dito ngayon, kung may mga kumukuha ng dalil, at ina-apply ngayon sa mga issue na hindi naman, I mean, hindi angkop yung aya na yun doon sa issue na pinag-uusapan. You know? So, alim mo, magbigay ka ng halimbawa para maging, para sabi natin, okay. Ginagamit sila na halimbawa yung aya na pinahintulutan. Okay, good. Sabihin ako, umayon ka sa kanya, there is no problem in the aya. The problem is your understanding. Kasi bakit yung aya pangkalahatan, pero may mga hadith na nagsasabi na bawal. Specifically, hindi mo pwedeng aya. Hindi mo pwedeng kukunin mo lang itong aya, itatalikuran mo itong hadith. Paniniwalaan mo yung aya, tapos yung paniniwalaan yung hadith. Tandaan mo, pareho yung tama. Parehong galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parehong pinagkukulan ng tinatawag na ng Sharia. Okay? Hindi mo pwede yan na maniniwala ka lang dito tapos hindi ka maniniwala sa hadith. Hindi ka pwede magbabasa ka lang dun sa isa na Kaya nga. Ibig sabihin, hindi ka pwede maging isang mambabatas, maging isang fiqh, maging isang faqih. Okay, magbigay ng hatol kung hindi mo alam yung mga bagay, yung principle ng tinatawag na pangahatol. You know? Maliligo ang sarili mo at maliligo mo ang ibang tao. So, kailangan ay knowledgeable ka sa bagay na yan. You know? Kaya tayo tinahuli kami doon sa pagkaroon ng ginto kasi in general, hindi ba walang ginto at kailangan hindi ba mamamahaling mga ganito niya. Pero, bakit sinabi ng Quran na haram yung paggamit ng mga lalaki? Hindi sa Quran, hadith. Hadith yun. Ang pababawal na may kaugnayan sa ginto ay matatagpuan sa hadith, hindi matatagpuan sa aya. You know? Sa hadith yun. Now, ano bang kung ating i-collect natin yung mga hadith na may kaugnayan sa pagbabawal, connected doon sa ginto at saka silver, ano lang siya, i-points lang natin. Una, may kinalaman sa vessels. Yan ang una. Pangalawa, may kinalaman sa tinatawag na kasuotan, clothing. Okay? Pangatlo, may kinalaman sa tinatawag na ornaments. Yan. Yun lang. Ornaments, ito yung mga halimbawa, banglings. Yan. Okay, kwintas. Yun yung mga ornaments. Na kung saan, pag i-detest natin yan, magkakaibang rules ang babayad sa kanang lalaki. Ganun din sa tinatawag na sabihin natin clothing, magkaiba yung rules para sa lalaki at magkaiba rules sa kababaihan. Pero pagdating sa vessels, ay nagkasundo sila na bawal gamitin both lalaki sa kanang babae. Ganun yun. Okay? So other than that, pwede. Pwede gumamit ng gold sa silver. Bukod sa mga nabanggit. Magkaroon ko ng bangka. Ayan, bangka. Made of gold sa silver. Pwede rin. O saan pwede bang sakyan ng gold? Diba? Ang tanong, kasaklaw ba? Saklaw ba sa mga pinag-uusapan na nabanggit specifically sa hadith? Sa pagbabawal? Hindi. Malinaw? So it means yung sa Quran, kung ito ay masyadong broad o masyadong... Ang Quran, may mga aya kasi na pangkalahatan yung approach. Hindi yung mga hadith, sa yung parang... Nagpapaliwanag. Yung hadith, alimbawa, sa wudu. Ayatul wudu, hindi kasama yung tinatawag na paghugas ng sabihin natin ng ano. Okay, 3 beses. Binanggit yung 3 beses.
Hindi binanggit yan. Okay. Sala. Ang ano lang, huwag sulu, yes. Diretso sa tawag na mukha. Ibig sabihin yung details sa pamaraan ng wudu, hindi binanggit sa aya. No, kung aya lang ang titingnan mo, hindi magiging kompleto yung wudu mo. Kaya pinaliwanag dyan yung hadith para magpaliwanag sa kung ano yung tinatawag na sinasabi ng aya. Kaya hindi mo pwedeng mapaghiwalayan yung Quran sa kayong hadith. Hindi pwede Quran lang yung pagkukulang mo na. Hindi pwede. Kailangan natin para mas tapos mo. At the same time, malawak yung kaalaman mo, yung pangunawa mo sa mga bagay-bagay. At hindi, ganun din sa sala. Walang binanggit sa tinatawag na specific na pamamaraan ng sala. Wala sa aya yan. Wala sa tinatawag na ano, wala sa Quran yan. Okay? So, kailangan mag-aral ka. Kung gusto mong malaman yung mga bagay-bagay, may kaugnayan sa fiqh, kailangan pag-aral mo ang Quran sa katanatawag na pumasok ka sa Islamic Center. Hindi puro ka basketball. You know? Paano? Tapos maka-argue ka ngayon sa mga nakapag-aral. Diba? Samantalang hindi ka pumapasok. Pumasok na ng maaga ka, okay, ano pa? So, ano pa? Ito yung mga ganang argument. At least meron kayong natutunan. Tanungin mo si Kuya Rostad kung Sino? nasabi na niya. Kung sasabihin. Ano pang tanong? Sige, magtanong pa kayo. Yes, go ahead. Ito lang ay parang para ma-extend din lahat na. Sige. Kasi doon sa nakita ko sa pagdidebate pa, na sinabi na ito ay hadith ito na sinabi na sino mang sumasamba sa propeta, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay patay na. Ngunit kung sino sumasamba sa Allah, ito ay nanatiling buhay at sasambay ninyo Allah. So, ang ibang pagpapaliwanag ng iba, ang pagkaunawan ng iba, mayroon nung sumasamba sa propeta. Paano mo maipaliwanag sa dito na malinaw na mas maunawaan natin? Okay, actually, yung kaul na yan, ang nagsabi niya si Abu Bakar Siddiq radiyallahu an. Nung namatay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na-declare ang patay na siya, para mahirap tanggapin kay Umar bin Al-Khattab. Because emotional damage. yung mga, nasaktan talaga siya emotionally. Kasi nga, syempre, hindi masaktan sa pagkawala ng isang mahbub, ng isang taong kaibig-ibig sa lahat ng tao. Di ba? Subhanallah. Kaya parang mahirap sa kanya tanggapin yun. Kaya nandyan si Abu Bakar upang ipaalala. Kasi kapag hindi niya pinalala yun, baka to the extent na yung pagkilala niya ni Umar bin Khattab kay Prophet sallam ay sumubra na, lagpag sa hangganan. Para pinalala na, ang Prophet sallam ay tao na katulad natin. Okay? Namitlo ko, di ba? Sabihin, ito nakabanggit sa tao na Suratul Kahf, na ako ay tao na katulad na, ngayon, sabihin ay binigyan ng revelasyon na kamatayan ng buhay. So, walang duda. So, ito ay bilang paalala sa kanya. Kasi nga, mahirap tanggapin na hindi siya mamamatay. Samantalang hindi pwedeng mamatay, walang Allah subhanahu wa ta'ala. So yun. Kapag sabihin, ang pagsamba ang konsepto kasi ng pagsamba, hindi lamang tumutukoy na nagsusujud ka sa isang tao. Okay? Maging sa mga halimbawa sa mga balik Islam o sa mga sinumang Muslim, maring sambahin niya yung yaman, maring sambahin niya yung tinatawag na asawa niya. Okay, paano? Halimbawa, nagsasala na, hayya ala salah, hayya ala falah. Tapos itong asawang lalaki, nakayakap pa sa asawa. Di ba? Tapos, inuna pa na yung yakapan, yung tinatawag sweet loving, ika nga, sasabihin, may love. Medyo mainit pa. Okay? Di ba? Tapos hanggang sa mawala na yung oras ng sala, dahil sa kakayakap na, yun ay pagsamba. Bagamat hindi ka nagsujud sa asawa mo, pero pagsamba na yun. Konsepto ng pagsamba yun. Mas pinili mo yung asawa mo kaysa tinatawag na panawagan ng mas pinili mo yung panawagan ng asawa mo kaysa panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging sa pera, kayamanan. So, malawak ang konsepto ng pagsamba. Okay. Maging sa minsan, maaaring sambahin natin ang sarili natin, yung sariling whims natin, sariling tinatawag na desire natin. Di ba? Pagsamba yun. Kasi ang kasi ng ibang tao, issue ng ibang tao, pag sabing pagsamba, sujud, alam mo yun, nagpatira pa lang, nagruko lang, hindi ganun. Okay? Kaya sa atin, kahit yung pag-ihi mo, pwedeng consider na pagsamba yun.
No, basta so long na ito ay para sa Allah at naayon ka sa sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Aywa. Nag-revisit sa pagsamba kasi wala nang isa sa akin na bakit daw yung mga Muslim is nagpupunta sa Makkah para magsamba sa Kaaba. Ay mo, inggit ka. Mag-Muslim ka. Malaki kasi biyaya yung pagsampakan diyan. Okay. So, ganyan sabi. Kung siyempre, ito yung tanataw, nandun ka, sabi mo, nandun kasi nakasentro yung bahay dasalan ng mga Muslim doon. Okay. Sabihin, yung ritual na ginagawa ng mga propeta, ginugulitan ng mga Muslim hanggang sa araw ng paghuhukom. Oh. Doon. Sabi sa akin kasi, bakit ako magsasamba doon sa Kaaba? Oh. Actually, bakit na mayroong there's may connotation kasi yung word na yung phrase na yan. Bakit ako sumasamba? Bakit nandun po sumasamba sa Kaaba? Kung ang ibig sabihin niya sinasamba mismo yung Kaaba, hindi talaga pwede 'yon. Pero kung ibig ipatukoy sa sinasabi niya na doon sa sinabi niya bakit pupunta doon para sambay pumunta kami doon para sambay ng Allah, nandun yung Kaaba, walang problema sa ganung kahulugan. Mo. Ibig sabihin, pupunta kami doon, hindi naman ibig sabihin na sumamba sa baka, hindi namin sinasamba mismo yung tinatawag na Kaaba. Kasi kung ang sentro ng pagsamba namin ay ang Kaaba, ibig sabihin dito, kapag nawala na yung Kaaba, hindi namin sasambahin. Kasi wala yung Kaaba. Di ba? So, ibig sabihin, mali yung, ipaunawa mo yan. Mali yung paniniwala at yung napagkunan mo ng, mga impormasyon. Okay, yung Kaaba na yan is a symbol lamang. No? Symbol lamang. Ika nga, kauna-unahang bahay dasalan na itinatag para sa mga nananampalataya. Ever since the world began. Sabihin mo. Okay? Tapos, sabihin mo, then, ayun nga, mas maganda, insert mo yung history. Then, malinaw? Pero yung sentro na sinasamba namin, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-utos na itayo ang Kaaba na, itatag yung Kaaba na yan sa pamamagitan ng mga naunang propeta. Okay? Kasi bakit? The mere fact na yung Kaaba na yan, kahit wala yan, madimulish yung Kaaba na yan, sinasamba namin, still na pinasamba namin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sabihin, hindi nakatuon ang sentro ng pagsamba namin sa Kaaba na yan. Okay? Kundi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkataon lang nandoon yung Kaaba, at yung ginagawa ng yung ritual, ginagawa ng mga propeta, at ginugunitan ng mga Muslim. Okay? Diba? Ganun lang yung Ustad kasi, syempre, kahit sa akin, na-experience ko rin yan. Ang tingin nga ng karamihan, dahil yung misinterpretation nila na ang mga Muslim daw ang sinasamba mismo yung Kaaba kasi doon daw tayo kaya mali. Yun. So, ano yan? Ipaliwanag doon na maayos yan. Na kumbaga, yun ang sentro ng direksyon. So, may utang pala ako sa inyo. Tanungin mo, Ustad, may tanong ako. Go ahead. Ustad, haram ba yung paghalik sa Kaaba pagka naliligan mo? Okay, good question. Hindi siya haram. Sunna niya, magiging sunna yan kung yung paghalik na, hindi lahat ng bahagi ng Kaaba ay sunna ang paghalik nito. Ang sunna lamang sa paghalik nito, yung portion nandun, yung Hajar al-Aswad, yung black stone. At yung nakikita ninyong ganire, hindi yan yung kabuuan ng Blackstone. Yung Blackstone, mga kapatid, yung pinakadulo na maitim doon. Yung bahay lang niya ito, bahay. Okay? Bahay niya lang yan. Nakikita mo? So, hindi lahat ng bahagi ng Kaaba ay sunna ang paghalik. Ang sunna lamang na pwedeng halikan, ito, yung Blackstone. Now, ang tanong, paano maging sunna ang paghalik sa sunna? Paano maging sunna ang isa pang sunna? Ibig sabihin, paano maging sunna ang paghalik sa Blackstone? Magiging sunna lang yan kapag una may kakayahan ka. Yan. Pangalawa dito, maging sunna lamang yan kapag wala kang naagrabyadong ibang tao. Wala kang nasasaktan. Kaya nga, ito na nga pinapaliwanag na nga natin. Kaya huwag mong gayahin yung mga nakikipagtulakan lang para lang sa bagay na yan. Nino? Tandaan natin na hindi lahat ng Muslim educated sa tinatawag na Islam. Nino? Hindi mo pwedeng saktan yung kapatid mo dahil lamang sa sunnah. Malinaw? So yun yung mga kapatid. So yun, ang pwede maging sunnah. At the same time, ituring mo na ito isang, pero huwag kang magano na blessings, as ng blessings, that is tabarok, that is shirk.
Exaggerate na yan sa pananampalataya. May mga iba doon na gumagano. Allah, gumagano. Tapos ginaganon-ganon sa ano. May kakibat na paniniwala pa. Ang iba, alam mo dati, alam mo kung bakit inaakyat nila yung cover ng Kaaba? Kasi kung hinahayaan nila yon, pati yung mga ibang lahi, pinupunit na yun, ginagawang agimat. Kaya ginagawa nila, fino-fold nila para sa ganun walang gumawa ng shirk. So yun yung mga kapatid. So yun po mga at the same, kaya nga sabi nila yung Berkata, kung hindi ko lamang nakita ang Propeta sallam na hinalikan ka, hindi kita halikan. Kasi ikaw isang bato lamang. Sir, paano masabi mo kasi nakita ko sa vlog sa YouTube, yung Amir dito sa atin, yung Crown Prince. Kumbaga nag-umrah siya, walang katao-tao siya lang talaga. Tapos tawag dito. Hindi ba haram yun na pinatigil niya lahat para siya lang yung natakol haram. Yan is privilege para sa kanila. Sila kasi yung authority. Huwag kang mainggit. Okay? So yun. Sila kasi mga authorized. Yes. Privilege. Mahal sa kanila. Sabi na sa ako, di ba? Sabihin lang, tayo ay nilikha ng Allah may mga fadl. Bawat isa sa atin, may mga tinatawag na kainaman. At yun ang kainaman nila. You know? Twins ka ba? Okay, ano pa? Si Amir talaga si Amir. Okay, ano pa? Yung kasi yung nakikita na parang sabi nila. Well, anong oras ang adan? Anong oras ang sala? Ilang minuto pa? Okay, go ahead. Meron pa ako sa sir. Sige. Di ba yung Friday ay special day sa atin? Di ba, ang sabi ng mga Katoliko, ginawa ang mundo ng 6 days tapos ang linggo is rest. Bakit daw natin ginugunita ang Friday na... Kasabihan lang nila, hayaan mo sila magsamag, ano? Ayun sila mag-imagine mo. Una, nagpahinga ang Panginoon. Yan na. Ayun, sabi nila, bahala. Alam mo, huwag kang problema sa sinabi nila. Alam mo na mga ligaw sila, problemahin mo. Ayaw ko lang susugot. Kahit pa kasi sagot ka ng sagot, hindi sila maniniwala. You know? Gusto lang nila arguments. Yes, go ahead. Kasal. Makinig kayo na mabuti. Kasal daw. Kasi meron pinapaload ako sa FB na sinuggest ng isang stud na kung hihilingin daw ng bride na huwag ka na mag-asawa ulit. Uy, viral yun okay? I-allow mo ba yun? Kinukondisyon niya. Dapat pang i-allow. Uy, parang nakakano ko yan Okay, anyway, good question yan. Okay, ito, alilina namin natin yung bagay na yan. Ang issue na yan ay hindi pinagkakasunduan ng mga scholar. Ibig sabihin, may mga scholar, may mga madhab o mga ulama nagsabi na pwedeng gawing kondisyon at may mga scholar nagsabi na pwedeng hindi pwedeng gawing kondisyon. Sabihin, khilaf yan ng mga scholar. Sa mga nagsasabi na ito hindi pwedeng gawing kondisyon, malinaw yung kanilang katwiran. Dahil bakit mo lalagyan ng kondisyon samantalang basically tayo pwede tayong pinahintulot sa ating mag-asawa na hanggang sa 4. So bakit nilalagyan ng kondisyon? Okay. Then pangalawa, doon sa mga nagsabi na pwedeng gawing kondisyon. Okay? Actually, pwede siyang gawing kondisyon. At the same time, kapag ito ay ginawa mo, katapos ang kasunduan na yung ginawa mo, hindi ibig sabihin na sira yung kasal niyo. Still na valid pa rin ang kasal ninyo. You know? Magkakaroon ka lang ng kasalanan doon sa pag-break ng kasunduan na yun. May subcontra. Malinaw? Magkakasala ka rin doon. At same time, kung halimbawa, kakibat na kondisyon na ito, na kapag ginawa niya, halimbawa, nahihiwalayan niya, magkipaghiwalay ko sa kanya, applicable yun. Kasi ng kondisyon sa pagitan nila. Pero hindi ibig sabihin, hindi nakakapekto sa kanilang tinatawag na validity ng kasal. Still na valid ang kasal nila. Okay? So, walang duda. Bilang pangkalahatan, ang Muslim ay kondisyon sa kanyang kapwa Muslim. Valid yung papel pa rin. Yes, valid pa rin. Bakit yung tama ka sa listan sa meditation?
Ayun, nasa sa iyan, bahala. So, yun, tanungin mo, bakit ba ngayon nabagasan na may kondisyon pala, tapos ngayon, hindi mo tutuparin? Meron pa ustad na kapag napangasawa mo na, hindi tama doon sa pagkakakilala mo. Yes. Sa itsura. Sa ito. Pwede mo, wala. Yes. Pwede, kasi sabi hindi Oh, halimbawa, nag-meet kayo sa online. Tapos, ang pakita na ng picture, babes. Ganito, picture. Pakita, Korean. Isang Koreana na artista sa upa, o kaya si ni Hauma, ano pa ba dyan? Okay? Ni Hauma, halimaw ka. Okay. Tapos, ang ganda-ganda. Actually, nangyari sa pinsan ko yan. Hindi ko na You know? So kasi ang ganda ng sister na nagpapakilala, syempre, ikaw naman, masamuta haji ba? Tapos, ang cute-cute ng kanyang mata, mapupugay ang kanyang mata, yung kanyang mga aping, sa Bisaya ba, aping ba ito? Cheeks ay talaga namumula-mula, di ba? Rosy, picture. Tapos, nagkasundo sila, ikasal na. Okay? Ngayon, nung dumating na yun sa kasal, iba na yung itsura niya sa personal at saka doon sa picture. Okay, maganda pa kasi nag-makeup eh. Ngayon, ang ginawa nung hinalisa yung makeup. Wala. Ang ginawa wala. Nadismaya yung pinsan ko, umalis. Hindi, wala yan. Kasi bakit? Hindi tugma doon sa description na pinakilala niya. Kaya mga sister, okay? Huwag kayong mandaya. No? You know? Huwag kayong mandaya. I mean, masakit yan. Masakit sa babae yun. Eh, siyempre, ikaw ang gumawa ng at dahil naman, ikaw palang masasaktan. Mas maganda. Kung magkita kayo ng taaruf, kumbaga, kasama ba? Pulos. Mga tanda natin, maraming nabubudol sa sa social media. You know? Okay. So, pag nangyari yan, yes, pwede na yung tinatawag na rights niya yun. Kasi hindi tugma doon, kahit nga sa business eh. Parang ito, siya sa kalakal ba? Somehow, merong parang konektado sa tinatawag na business o kalakal. Kaya nga sabi ng iba mga ulama, parang business lang yan. Kasi mayroong kondisyon, mayroong tinatawag na sabi natin, mayroong, alam mo yun, offering at saka accepting. So, tapos yun nga, kahit sabi, halimbawa, hindi angkop doon sa description pinagpila sa brochure, o kaya sabihin natin na ito, yung presentation, ganun ang presentation. Mas nung dumating na sa'yo, magre-reklamo ka. Hindi yung inaasahan ko. Di ba? Yung pink, ginawang orange. Di ba? So, yun yun mga kapatid. Similarly, ganun sa pag-aasawa. You know? Kaya sa mga sister, huwag naman masyadong filter. Ano pa? Wala nang tanong? Let's adjourn? Okay. So maraming salamat sa inyo. Hopefully meron kayo natutunan mga kapatid. Allahu a'lam bishawab. Bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.